Dapat lagi magpasalamat. Bukod sa Salonian ay lagi tayo magpasalamat, manalangin. Idiniri po ng Panginoon na lagi tayo nagpapasalamat, no? Yung mga apostol, propeta, nila Moises, sila David, lagi sila nagpapasalamat. Kaya lagi tayo magpasalamat sapagkat sa buong isang linggo, yung bagyong Emong, yung Krising Emong, Dante, na nagwala, nagdabog sa bansang ito, hindi umubra, no? Sa lingkudan kayo. Bagamat, mga kapatid, alam nyo nung araw, ng mga 80s, mga 90s, kapag ka may ganyan mga bagyo, yung mga, hindi pa gaanong, yung cellphone nun yung ano pa lang beeper. Alam mo, nagte-text na yung mga kapatid, manalangin tayo. Pagka ganyan mga bagyo, nananalangin nata ako, ilang beses akong lumuhod dito. Ipinapanalangin natin yung mga kababayan, kasi, ang tawag dito, empathy ba yun? Empathy? Yung empathy, yung bang nararanasan mo, yung parang nararanasan mo, yung nararanasan nila. Hello? Tatlo yan, pati apathy. Iba naman yung empathy. Yung nananalangin ka talaga na, Panginoon, tulungan mo po sila. Nag-live nga ako na nalangin ka kasi pinipo ako ng Panginoon, manalangin ka. Nag-live ako na nalangin, kaya lang hindi ko pinakita yung mukha ko. No? Kasi marugdog na panalangin para sa mga kababayan natin. Kasi tayo ay nasa kama. Tayo ay magandang bahay. Hindi tayo, paano kung saan nangyari yun? Mahirap. Kaya kung ikaw ay Kristiyano ka, na hindi ka tinatamaan ng bagyo, lindol, samantalang may bagyo sa iba, at lindol, manalangin ka. Kahit sa ibang bansa yan. Amen po ba? Amen po ba? That is our accountability, responsibility to all nation and to all people. Nakalagay yan sa lagi kong pinapanalangin, no, sa First Timothy or 2 Timothy 1, 2, 4. Sabi niya, ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipanalangin nyo ang mga pinuno. Sapagkat ito ang ibig ng Diyos. Sapagkat ibig kong balik sa lahat. Ang linaw niya, sabi ng Panginoon. Kaya ikaw, you have accountability, responsibility to pray others. Amen po ba? Amen po ba? Huwag yung puro ikaw. Hindi. Ang mga Kristiyanong magtitibay, matatatag sa kabila ng mga nangyayari sa kanya, pinapadalangin niyo pa yung iba. Amen po ba? Amen. Ngayon ay tanda ko tayo. Ang tinatalangin natin ngayong buwang ito is about discover your status before God. Ibig sabihin, saliksikin mo. Tuklasin mo ang kalagayan mo, no, sa harap ng Diyos. Dapat tinutuklas natin yan. No? Kung ikaw ay teacher, dapat tinutuklas mo kung ano ba magandang pagtuturo. Ako, masinis, welder, ano ba magandang, ang tatay ko nun, napakahusay na welder tatay ko nun. No, nakasama ko tatay, hindi ako dati naniniwala, sabi ng tatay ko, nung kasi nasama ako sa tatay ko, sa barko na, ang sahod namin $, no? Sabi ng tatay ko, pag nagkukwentuhan sila, kasi minsan tatay ko bangkayan, nabubuhay pa. Sabi niya, ako, punong pa lang, alam ko na kung pangit ang hilang o hindi. Alam mo na natuto ako maghilang kasi masinis ako magkasama ang hilang sa wedding. Nalaman ko, totoo pala, tunog pa lang ng hilang, alam mo kung pangit o hindi. Kasi merong clearance. Kaya natin totoo pala yung sinabi ng tatay ko. Ang tatay ko kasi gumagawa ng barko. Kinuklas talaga ng tatay ko yung lihim ng welding. Siya lang ang hinahanap, hindi nag-apply yun. Nakapag-abroad yun, hinahanap po ito na Vanderweer, yung Germany na may-ari ng Walin. Kasi napagaling niya, tinuklas niya talaga kung ano ang lihim, paano ka gumaling sa welding. Biro mo, naghihinang sa ilalim sa dagat. Naghihinang yun. Grabe. Wala na atang nakakuha sa talento ng tatay ko No, kasi ako, naging pastor naman ako, no? Sige, ito tatalakayin natin. Discover your status before God. Saliksikin mo, hanapin mo, tuklasin mo kung ano ka sa Diyos. Okay? Ito po, ang subtopic natin, knowing your situation with God will bring you deep trust. No? Ang pag-alam sa iyong sitwasyon sa Diyos ay magdadala sa iyo ng malalim na pagtitiwala. Pag nalaman mo pa na ang sitwasyon mo, yung kahulugan mo sa Diyos, ang kalagayan mo sa Diyos, ay magdadala ito ng malalim na pagtitiwala sa Diyos. Amen. Alam niyo si Elias si Propeta Elias. Sabi niya, Elias, tasan ka? Dito po ako, Panginoon.
Ba't nandiyan ka? Pupunta ka ron. Pinapupunta siya. Maya-maya, nagpahinga siya. Tinawag na naman siya ng anghel. Elias, nasaan ka? Dito po, Panginoon. Pinapupunta sila sa Israel. Ayaw niyang pumunta. Bakit? Kasi, Panginoon, pinatay lahat ng propeta, lahat. Sabi, pinapatay po ang propeta. Pero inutusan siya ng Diyos sa pamamilangin. Pumunta ron. Sabihin mo, pahira mo ng lagat si Jehu. Siya kasi ang papatay sa mga propeta ni Baal. Dalawa, pati siya. Dalawang hari yun. Tsaka, pahira mo rin ng langis si Eliseo, yung matirang hindi na patay ng mga hari, papatay ni Eliseo, yung mga pumatay sa propeta. Alam mo, kahit natakot-takot si Elias, pumunta siya. Kasi ganun yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kahit, pag may siping tiwala, kahit gaano ka panganib yan, pupunta ka kasi tiwalang-tiwala ka sa Diyos, naiingatan ka, pagpapalain ka. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Okay ha, ito tayo. Dito pala yung lihip. Kasi yung nandala, kasi mo, tremendous yung English ko eh. Medyo napaaga. Kaya, tatlo, wala yung isang teacher sa English, no? Tatlo English teacher dito. Yung isa masteral pa. So, kaya, mga kapatid, ay medyo nag-iingat tayo bilang isang pastor, hindi naman tayo mahusay at magaling talaga sa English, no? Let's discover ourselves, who we are, no? What we are and what our true purpose. Kung sino ka, ano tayo, kung ano ba talaga ang layunin mo bilang lingkod ng Diyos. What are we to God? Who are we in the eyes of God? Ano tayo sa Diyos? Kung ano tayo sa mata ng Diyos, mga kapatid. It is not our goal to enjoy ourselves excessively, but rather to accumulate wealth and enjoy this life. This is not our true purpose in life. Hindi ito yung goal natin, magpakasaya, magpakasarap. Hindi lang ito. Mag-ipon ng pera sa bangko, magpagawa ng bahay. Hindi lang ito ang purpose mo. Dapat inutugsas mo yung iba kasi talagang hindi naman masama yun, no? Pero yung iba, wala, magpayaman, gumawa ng bahay. Pero yun ba talaga ang goal mo? Ito yung talaga ang purpose mo? Ito ba talaga ang goal natin? Magpayaman, gumawa ng bahay, magtrabaho, magpuyat. Yan ba talaga ang goal mo? That is your very purpose. Hindi, kapatid. Malalaman natin dito. Ang sabi rito, tayo tayong lahat, basahin natin ito. John 15:16 to 20. Sabi niya, sabay-sabay tayo, basahin natin ha. Pagbilang ko ng tatlo. 1, 2, 3. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinilang ko kayo upang kayo humayo at magbunga. Yan ha. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ano man hingilin niyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalang kayo. Salamat po. Pwede tayo po. Salamat po sa pagkakabasa ng aming mga banal mong salita at mga banal na mabuting balita. Heavenly Father, all the most safe na performance. Ito yung topic natin. Tawag dito subtopic. Ang topic natin ay ano? Discover status before God. Subtopic. Tawag dito subtopic. Knowing what God's purpose is for you will bring you deep confidence o pagtitiwala. Ewan ko tama ba yan mga English teacher ko? Tama. Knowing what God's purpose is for you will bring you deep. Yung malalim na pagkaunawa mo sa layunin mo ay magdadala sa iyo ng matindi, malalim na pagtitiwala sa Diyos. Okay? Ano po tayo? Dako po tayo sa ating no? Ang sabi rito, una ay, sabi rito, ito yung nakalagay, ito yung purpose na nakalagay sa Bible. Biblical tayo. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Sino may purpose? Hindi ka may purpose. Sino? Ayon sa kanyang layunin. Hindi pala layunin natin. Kaya pag ikaw gumagawa, hindi layunin mo. Hindi mo layunin yan. Layunin ng Diyos. Bahala ang Diyos yan. Bakit naman dumadami? Hindi naman kaya liba. Umuulan. Kasi layunin. Hindi mo layunin ito. Hindi ko layunin ito. Sino may layunin? According to His purpose. Ayon sa kanyang layunin. Amen po ba? Sabi nito, mula
deep understanding of your goal. Yung malalim na pagkaunawa mo sa iyong layunin at kung ano yung goal mo. Una, certainty of action. Yung katiyakan ng pagkilos mo sa iyong ministry. No, nakatitiyak ka. Yung hindi tayo kumikilos ng, sabi nga ni Pablo ay, hindi tayo tumatakbo nang walang mapapanalunan, no? Hindi tayo bumusang palaso na wala kang tinitira. Si Pablo mahusay sa ganyan, no? Certainty of action. Yung gumagawa ka na merong katiyakan. No? Hindi ka gumagawa nang hindi mo natitiyak ang ginagawa. Ako natitiyak natin sa Bible study. Yun. Natitiyak natin yung mga bata, paglaki nun, ano mangyayari? Magiging mga paglaki nila ay magiging mga leader sila na may integrity, sumusunod sa Diyos. Malay mo may maging barangay chairman doon. Yung mga tinuturo natin, malay mo may maging leader na, hindi lang mga leader Christians. Hindi natin alam, baka may dumating doon, may mga politiko, yung mga nagaling politiko rito, puro taga-tondo eh. Si Villar, si Maceda, no? Puro taga, pati mga artista, sila Dolphy, no? Ibig sabihin, malay mo, dumating yung panahon yung tinuturoan natin, ay maging leader sila, tinuruan ko dati yan. Diba? Certainty of purpose. Yung katiyakan ng layunin mo sa iyong ginagawa. Amen po ba? Oh, next. Deep understanding of what you have from God. No? Deep understanding of what you have from God. You are authority and power. Yung pagkaalam mo no, kung ano ka sa Diyos. Sino nagbigay ng authority sa'yo? Ang Diyos. Yung authority kapangyarihan. No? Pag binigyan ka ng layunin ng Diyos, may kakibat yun na authority at power. Ano nangyari kay Moses? Si Moses, tinawag si Moses. Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Nalalaman niyo po man, hindi ako magaling magsalita. Ang sabi niya, ako ang magsasalita para sa iyo. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Binigyan ba ng kapangyarihan si Moses? Ano binigyan? Yung tungkol. Si Gideon yung pinakamaliit na bayan sa kanilang lahi. Yung pinakakonting lahi. Yung pinakalipi. Ni Gideon siya pinakamaliit na pamilya. Sino ginamit ni Gideon? Para durugin mo sa akin ang mga abonita, ang mga bait. Sino? Sino ginamit niyo? Si Gideon. Binigyan pa ng kapangyarihan? Binigyan. Ano nangyari? Parang 2,000 kagad na nagpunta siya, nagmalaki si Gideon. Sabi ng Panginoon, eto na kami. Ang sabi ng Panginoon, ang dami nyo, magbawas kayo. Binawasan ang nabawas, 18,000 kagad ang nabawas. Bakit? Hindi layunin ni Gideon na sakupin, talunin ng mga Ammonites, hindi. Gideon sa may layunin. Sabi niya, marami, may natira, mga 3,000, marami pa rin kayo. Painumin mo sa batis. Yung iinom na parang aso, paguin mo. Yung iinom na kuminuha yung tubig at inilagay sa tubig, itira mo. Natira 300. Kasi ang layunin ng Diyos tayo panunin yung mga kalaban sa loob lang ng 300. Hindi yung dami. Yan kasi nilakuha sa dami. Nilakuha ang dami. Daming masama. Wala. 2 nga lang eh. Isa nga lang ang nanalangin sa Israel umulan. Isa lang. Isa lang ang nanalangin sa Israel, hindi umulan. Isa lang. Ewan po ba? Kasi, bakit? Yung layunin ng Diyos, hindi layunin mo ang magpapaulan ang hindi magpapatigil ng ulan. Kundi layunin ng Diyos, hindi layunin mo. Amen po ba? Amen. Kaya bibigyan ka ng authority. Lahat ng lingkod ng Diyos may authority. Bakit ako dinala sa PNP? Palasubos ako. Walang hiya. Pero nung tinawag ako ng Diyos, binihisan, pinag-aaral sa Bible School, tinuruan, dinala ko sa PNP, sa Krami, sa MPD, sa mga barangay. Binigyan ako ng authority, pati barangay sumusunod. Kung ako lang hindi susunod sa akin eh. Bakit? Kasi merong layunin ang Diyos sa akin sa buhay ng mga taong ito. Amen po ba? Amen po ba? Minsan may nagsabi, ba't si pastor nagwawala? Nag-iingay sa mga maiingay. Iingay kasi rito eh. Ito mga kapitbahay namin, hindi taga rito.
ang payapa-payapa ng tulog namin, dumayo sila rito ng upahan ng gulo. Ang Diyos nagsasaway. Si Jesus na pinagtatawag, yung mga parinda, pinagtatawag, winasiwa, nagwala talaga ang Diyos. Eh kung si Kristo ano dito ngayon, sabi mo, Diyos ba ito? Pinagwawala. Hindi sinasaway niya, sinaway niya, sinumiksa niya ang lahat ng mga mali na ginagawa. We have an authority and power to intervene. Tayo ay may kapangyarihan, may autoridad na makialam. Jesus is intervene, the Pharisees and the scribe. Nag-intervene siya, pinakailaman niya, nagsinaway niya. Kasi mapapahamak yung mga yan. Alam mo, may kilala ako, kaibigan ko. Saway kami ng saway. Huwag ka makulit. Ay ba, namatay ito eh. Saway kami ng saway, sobrang kulit. Hanggang isang araw, nakatagpo ko sila mas makulit sa kanya. Pinagsasaksak siya, patay. Kasi may isang mamaya, itong mga kapitbahay namin na makulit, nakatagpo na mas makukulit sa kanila, pagbabarilin ko, ararato, kaya ngayon pa lang, sa akin na pinasasaway ng Diyos. Mahirap na. Kung mas makulit ka, may mas makulit. Kung may mas mabait, may mas mabait sa'yo. Kung may mas matulungin, may mas matulungin sa'yo. Ganyan ang Diyos. Matulungin ka, makakaharap pa ng mas matulungin para pagpalain ka. Mabait ka, makakaharap pa ng mas mabait para pagpalain ka. Makulit ka, makakaharap pa ng mas makulit para tulong ka. Okay lang sana kung mabubuhay ka eh. Eh kung makaharap ka ng mas makulit ang sa tigasan ng ulo mo, naalala ko sa Dumbos ko, nag-aaral ako. Nag-aaral na ano kami, Virgin, na kami trabaho. Meron doon makulit. Sinaway nga namin yun, makulit. Nakaharap siya ng mas makulit sabi, sinaksak siya ng ice pick. Pagsaksakan niya sa kanya ng ice pick, pumunta yung mga kaano dyan sa may malapit sa gate ng Dumbos ko, doon sa papunta ng Apple. Wala na, umiiyak na, nabutla na kasi ice pick, wala na tumulong-dulo, patay. Alam mo, pag mas makulit ka, may mas makulit pa sa'yo, tutungo sa'yo, para guruan ka na. Nagpapagala ang Diyos ng ganyan. Makulit ka, okay lang sana kung mabubuhay ka pa, kung mamatay ka. Sa ako nito, may mga taong ganyan, no? Bakit? Tayo, mga lingkod ng Diyos, we have an authority, dapat maintindihan mo ta, deep understanding of what you have from God. Ano ang kalagayan mo sa Diyos? We have an authority, power, to intervene and to preach the gospel. Walang ano sa dyan, walang makakasaway. Kasi kapangyarihan ng Diyos yung sumasayo eh. Authority ng Diyos sumasayo eh. Anong sabi ng Panginoon na mga saserdote, pariseo, nung sumulpot yung mga pagkakatsalangin ng Panginoong Kristo, biglang sumulpot sila Pedro, nagpagaling. Alam mo, anino lamang ni Pedro, gumagaling. Oo nga, yung kapatid ko, pinalangin ko, nagka-COVID eh. Pinalangin ko, nasaan, gumaling eh. Hindi siya bound ang pagpaparer, hindi siya bound lang ng layo, ng distance. Hindi kayang beyond our mission, beyond our thought. Ang panalangin ay hindi mo kayang pigilan yan kahit malayo kayo. May pinalangin nga ako, panahon ng COVID, pinatuto ko na sa inyo. Ang laki-laki ng simbahan ang pinadadalawan niya rito, local. Malaking simbahan, alam ko dumadalo siya. Sa akin tumawag, sabi niya, Pastor, ipanalangin mo, kung saan nila may COVID daw siya. Sabi ko, sa isip-isip ko, hindi ko sinasabi, sa akin tumawag to. Eh, laki-laki ng simbahan, mga pastor level, lalaki. Pinahilati na niya, dito sa mundo. Pinakamal, hanapin niyo kung sino pinakamalaki siya dito sa mundo. Ano doon siya umatin, pero siya sa akin siya nagpa-pray. Sabi ko, lalaki ng mga pastor nito. Ang laki ng simbahan nito. Ang daming membro nito, libo. Pero sa akin nagpapalit. Eh, sino ba ako? Nag-pray kami. Pinag-pray ko yung COVID niya. Alam mo, pagkadaan, kung gusto natin tiktok no eh. Wala pang 3 araw, nag-tiktok na. Hindi kasi, sa laki ng simbahan, makinig kayo. Hindi sa laki ng simbahan. Hindi sa laki ng pastor. Matutupad ang layunin ng Diyos, ang purpose ng Diyos. Matutupad ang layunin ng Diyos pag ginusto niya, sa akin tinupad niya. Ewan ko, pag gusto mo gumaling ng Diyos, kung sa'yo, lain-lain ka ba? Kahit bata, pag sinabi ng Diyos, hipuin mo to,
Kasi hindi mo layunin, mga kapatid, layunin lang. Naintindihan niyo ba ako? We have a power and authority to perform the purpose of God. Amen po ba? Amen po ba? Number 3, deep understanding of what you are in the presence of God. Deep understanding. Number 3, malalim na pagkaunawa kung ano ka sa presensya ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng dahon na pag umuulan to, hindi siya nababasa, dumadaplis lang. Eto ka. Eto ka. Kahit anong kasalanan ng mundo ito, kahit anong karumihan ng mundo ito, hindi ka kayang rumihan. Bakit? Yung layunin ng Diyos sa'yo ay sumasayo. Because of the presence of God, yung presensya ng Diyos, hindi ka kayang rumihan ng mundo ito. Amen po ba? Amen po ba? Authenticity that you are saved. Yung pagiging totoo mo, yung pagiging totoo mo na lingkod ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? We were protected by the prayer. Protektado ka ng banal na presensya ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi niya kay Isaiah? Ako'y sumasayo. Ano sabi niya kay Mose? Ako'y sumasayo. Ano sabi sa atin sa Bagong Tipan? Sa Matthew 28 ba yun? 18 to 28? Sabi niya, ako'y sumasayo hanggang katapusan ng mundong ito. Pag sumasayo ang layunin ng Diyos, hindi ka kayang rumihan ng mundong ito. Amen? Amen. Kasi ang nag-iingat sa'yo, we are protected by the presence. Pinoprotektahan ka ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Naalala ko nung panahon ng COVID, 2019, 2020 hanggang 2021, nandun kayo, mapunta kami sa Bicol. Sa Bicol kami, sa Sambales, nakadalawang Sambales kami, nakadalawang Batangas kami. Pagpasok namin sa Bicol, hinarang kami ng mga barangay. Sabi ng barangay, oy, walang COVID dito, baka may COVID kayo. Eh, meron kami nung, gusto ninyo, yung ID, yung IATM, yung frontliner. May frontliner kami, kumuha ako rito sa Diyos kumuha kami sa klami, may frontliner kami. Ang mga pare, mga chaplain, pastor, nakalagay lahat mo, sino may frontliner kami, may frontliner. Walang, sabi ng mga taga-Bicol, walang COVID dito. Baka kayo may COVID, wala po kami COVID. Pumasok kami sa Bicol, nagaya kami ng salita. Ilang araw kami ron. Pumunta kami sa bayan, nagpapayag kami ng makaparehang banal na salita ng Diyos, na makaparehang banal na mabuting balita ng Diyos, na may dadala mga libro, pagkain, yung mga pastor, pati yung mga hindi unbelievers, pinakain namin, binigyan namin ng pagkain. Kasi ilang sasakyan kami, convoy kami, may dala, yung isang sasakyan, may dala pagkain. Hindi kayo po kasi, ano ba pagkain nila sa'yo, COVID? Ikaw magdadala kami ng pagkain, kami nagluto para sa kanila. Amen po ba? Bakit? Ang layunin ng Diyos ay sumasayo. Anong COVID? Walang COVID yan. Yung layunin ng Diyos. Pumunta kami sa Sambales. Hindi na kami pinapasok. Ay, walang COVID dito. Nagpakain kami. Dala kami ng regalo. Truck din. Bakit? Yung layunin ng Diyos, pag naunawa mo, yun ang sasayo. Amen. Batangas, 2 beses kami sa Batangas. Di ba, Gino? Nagtumbahan pa yung mga, may pinalaan kami isang cycle, pinasok namin isang cycle. Nagtumbahan yung mga tao, nag-pray kami. Nung umano kami, nagtumbahan. Yung pala, may problema yung tatay sa mga anak. Kasi yung tatay, yung anak, gusto wag siya magpastor. Kasi, parang kinukulang sila. Kaya may away, kaya pati yung anak, iyak na lang iyak, naglulupas ay humingi ng tawad sa tatay. Ayaw niya kasi maging pastor ang tatay niya. Nahindyon. Na-restore lahat yun. Tapos nagpunta kami sa bayan, baha. Pinasok namin yung baha, nagbibigay kami ng pagkain, bahamba. Sa Sambales din, no? Bahamba, nagbibigay kami ng pagkain. Kaya may bagyo nun. Hindi kami na-stop, natigilan ng bagyo, ng COVID. Pinasok namin yan. Bakit? Yung layunin ng Diyos pag naunawan mo ay sumasayo. Hindi mo layunin ng Diyos. Ewan po ba?
And number 4, mga kapatid, deep understanding of what you are before God. Yung malalim na pagkaunawa kung ano ang layo, kung ano ka sa Diyos. Ano? You are anointed. Diba yung kinakanta natin? Diba? Sandali lang ha. Hello. You are anointed. Ano yung anointed? Pinahirang ka. Hello. Wala mo palakpan yan. Ang anointed, nagmumula lang sa Diyos, mga kapatid. Hindi pwede kami mag-anoint. Pwede kami daluyan ng anointing. Katulad si David. Sino nag-anoint kay David? Sino nag-anoint kay David? Si Propeta? Hindi si Saul. Si Saul lang. Hindi. No? Hindi si Elias. Propeta nag-anoint sa kanya. Nakinig ba kayo kahapon? Ang ganda pakinggan yung Mordecai. Alam mo, maraming beses na pinangangaral ng mga pastor yung kwento ni Esther sa ni Mordecai at sa ni Haman. Pinangaral ba? Sarap ipangaral yan. Ang dami mo matutunan dito. Kaya nung pinapangaral ni Sister, nung pinangaral ni kahapon, maganda yung tinuturo ni, kaya pwede na siya magturo eh. Dapat magturo na rin siya. Yung si Hamas, kaya Hamas, si Haman pala, Gahaman yun eh. Gusto niya papatayin yung mga Israel na mga udyo. Si Mordecai, sino si Mordecai? Suhin ni Esther. No? Si Esther sino? Si Esther ang isa sa pinili na maging babae ng hari na walang nakakapasok doon. No, malusog ang healthy ang tinuturo sa iyo sa Mission Bible Study sa kanila. Actually, sa mga yun lang ito tinuturo eh. Pero mapalad kayo ituturo ng maayos ng teacher yung kwento ni Mordecai at ni Esther. Ang sabi pa nga lang ni Mordecai, kung hindi kami tutulungan, baka may ibang gamitin kung hindi ka tutulong. Bakit? Yung layunin ng Diyos ay hindi pwedeng matigil. Di ba kung hindi ako tumayo rito, may tatayo rito. Kung hindi ako tumayo rito bilang magayon ng salita Diyos, may tatayo rito kasi layunin ng Diyos. Na ipayag na baka mangayang banal na salita, baka mangayang banal na mabuting balita sa dako ito. Ano sabi? Imunti kayo kay Esther, pag hindi mo ginanap ang layunin mo, may ibang gaganap dito. Bakit? Hindi mo layunin ang mangyayari, ang layunin ng Diyos, ang mangyayari, amen po ba? Ang layunin ng Diyos ay iligtas ang Israel. Amen po ba? Amen po ba? No? You are anointed. Pinatagalog lang yun, pinahiran ka. No? You are blessed, pinagpala ka. Ito ang kalalagayan mo sa Diyos. And the last, you are highly favored. Bukod kang pinagpala ka. You are highly favored. Ibibigay ba ng Diyos ang kanyang anak kung hindi ka highly favored? We are highly favored, mga kapatid. Kaya hindi ginaganyan-ganyan yung ginagawa mo. Diretso ka lang. Kung ano man ang ginagawa mo pagka may highly favored ka, pagpapalain niya. Meron nga mga kapatid mahipo lang, pinagpapahalaan. Sabi kasi sa Marcos 16:16 hanggang 18, hindi naman mananalangin ka, mahipo ka lang. Hindi naman sabi ron, papanalangin. Hindi, pwede pa rin yung panalangin, gagawin. Pero sabi ron, mahipo lang. Ang dami lang nangyari, sabi niya, naalala ko nung na-hospital si Blessed Victory sila sa Libo sa Cariaga sa Tondo General. Nagpunta kami ron. Nagpunta rin yung sila Pastor Arroyo. Nagpunta ako ron, pinalangin ko si Blessed Victory sila sa Libo sa Cariaga. Tapos yung mga bata, yung mga nanalangin din. Pastor ako rin na pinalangin. Tapos yung isa pinalangin ko, hinipo ka, yung agimat. Nagbata ka siya, ba't natanggal? Di ba yung agimat yung nabibili sa Quiapo, nakatali yun na kulay brown, tapos may kulay brown na dalawa. Ano ba yan? Nagulat siya. Natanggal yun sa anak niya. Yung pinanalangin ko.
Hindi ako gumawa nito, ang Diyos ha. Sa magitan ng ating Panginoong Yeshua ng Nazaret. At sa patnubay gabay ng Banal Espiritu Santo ng ating Diyos, nakasama ng Diyos sa langit na bubuhay tagal. Noon ngayon palamasagan. Amen, amen. Sapagkat ang layunin ng Diyos, matanggal yung agimat ng batang yun na sa pinadaan. Pinanalangin ko. Sabi ng nanay, natanggal po yung ano. Nagtataka siya na nakatali. Yung agreement na nabibili sa kaya po, mayroong taling kulay brown na parang manipis. Tapos may dalawang kulay brown din na na parang plastic. Natanggal nun! Sabi niya, Pastor, nakatali ito, ba't natanggal? Tapos nung umuwi kami, pagdalaw namin kinabukasan, sabi ng mga nanay, sabi niya, Pastor, ngayon lang kami nakatulog ng mahimbing na hindi inuubo ang mga bata. Nagpuri ako sa Diyos. Sabi niya, Pastor, gabi-gabi umuubo ang mga bata, hindi kayo. Sabi niya, pero nung pinanalangin niyo kami, Pastor, nung bumalik kami ni Pastor Berge, ang sabi ng mga nanay, Pastor, ngayon lang kami nakatulog, ang mga bata pa kami, pati mga bata nakatulog, nang hindi umuubo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ating Diyos ang Diyos, anak ng Espiritu. Bakit? Kasi ang layunin ng Diyos makatulog ang mga bata, matanggal ang mga agimatong bata. Hindi layunin ko, layunin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? At ito yung pinakamalupit, pinakamatindi. Number 5. To proclaim, Lord, the name of Lord Jesus Christ. Kaya tayo nandito yung layunin ng Diyos, para iproklama, ideklara ang pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Sino? Si Jesus. Hindi natin tinataas ang sarili natin dito. This is the primary and ultimate purpose of God calling us. Ito ang pangunahin, pinaka-ultimatum na pagkatawag sa atin ng Diyos, na ideklara, iproklama ang pangalan nino. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus sa ating Diyos. Tumayo po tayong lahat. Tugtugan ng konti. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, aming Diyos. Salamat po. Natutupad po ang layunin namin, nakikita namin. Natutuklasan po namin ang mga sarili namin before you, O God Almighty in heaven. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit, agad sa pagtugon mo, sa pangunguna mo, sa pagtuturo kong ito ngayong mga oras. Salamat po, Heavenly Father, our the most sacred, the most holy, ginas langit. Lord Yeshua, our Savior, our Dima agad, na kayo sa isang bugtong na anak namin, the most sacred, the most holy, ginas na nakaluklok sa anak ng Diyos namin, ang mas langit niya nabubuhay tagad. Noon ngayon magpalaman at sinagad. Holy Spirit agad nakasama ng Diyos sa langit na nabubuhay tagad. Noon ngayon magpalaman sa sagad. Sa pagsama mo, sa pagtatang, sa pangangaral mo, tunay nakita ka, Panginoon, sa aming pangaral. Purihin ka aming Diyos na balasal. Pagpalain mo ang mga kapatid ko ito nasa harapan ko. Pati yung inabot ng mga tinig namin dito. Pagpalain mo sila. Ang sabi mo sa Efeso 3:20, higit pa sa aming panalangin, higit pa sa aming inaasahan at panalangin, ay makakamtan namin ang panalangin. Pagpalain mo, pinagpapala ko ang mga kapatid ko nasa harap ko ng pagpalain, pagtagumpay mo sila. Pati nasa kanan ko, higit sa lahat ng ikayang inaasahan at panalangin, pagpalain mo ang kapatid ko ito. Dakilang Diyos. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mga himalat kabalagan ng pagpapala, financially, materially, pag-uman, physically, emotionally, spiritually. Maging bigyan mo kami ng mahabang buhay. Dakila namin Diyos ang kapatid. Salamat po, aming the most sacred, the most holy ka na sa langit. Sa ipong lahat-lahat ng kapurihan, kalita, karangalan, kadakilaan, kapagrihan, pasasalamat, pasalamat, 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 pasalamat. Heavenly Father, are the most sacred, the most holy ka na sa langit. Sa tanging matamis, at ang pangalan ni Yeshua ng Nazaret na aming panatawilan, at nag-iisang buktumanak, Heavenly Father, are the most sacred, the most holy ka na sa langit, na nakaluklok sa kanan mo ngayon dyan. Aming Diyos naman na sa ating Heavenly Father, our the most sacred, the most holy Christian. Aming banal na Diyos na dakila namin Diyos namin kasyan, na nabuhay tagari noon ngayon magpalabas langit. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Woo! Hindi pa tapos tayo mga kapatid. Meron pa tayo conclusion. Ito yung conclusion na tayo. Sabi sa conclusion, to God be all thanks, glory forever and ever. Sabi ng conclusion, hindi tayo muna po na. Because we have a perfect and divine purpose provided and ordained by our most high God. Dahil meron tayong perfectong dakilang layunin na ibinigay at tayo na binigay dinundihan tayo ng kataas-taas ng Diyos. With a direct and connection to God na meron direksyang pakikiugnayan sa Diyos nasa langit. We also have an obligation. Tayo rin ay merong obligasyon at responsibilidad
na pagpatuloy to working in acting na pagpatuloy na kumilos, magsagawa ayon sa dakilang layunin ng ating Diyos, ayon sa pagkakatawag sa atin. Amen, amen. O continue mga kapatid ha, continue to oblige the great purpose of our God to us. Amen, amen, amen. Akan po. Tapos na. Tapos na ang conclusion. Amen. Praise the Lord. At yun na pa. Oy, pantay mo si Jurisan. Yan po ay dadako tayo sa isa sa mga importanteng bagay na ginagawa ng ating gawain, kung saan tayo po ay kakain ng tinapay at iinom ng ubas sa simbolo ng kanyang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, kung saan 2,000 taon ng nakakaraan ay tayo aalalahanin ng pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoong Diyos. Upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na hirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarang bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang sarang bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang gabon lumana upang ikaw ay lumibig. Yan ang dugo ni Kristo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Okay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito na puno ng biyaya at pag-ibig mo. Una sa lahat, kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakasala namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga salita, sa aming mga nasabi, nabanggit, mga nagawa, nasa isip at nasa puso na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Naway masumpungan namin ang iyong habag at pagpapatawad. Ngayon pong umaga, hayaan niyo po na alalahanin namin yung pag-ibig mo 2,000 taon na nakakaraan, kung saan ikaw ay namatay sa krus at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Ito'y nangyari para sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala at kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Tunay, Panginoon kong Diyos, sa aming pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas na simbolo ng iyong katawan at dugo ay maging kalakasan sa buong katawan namin at maging kagalingan sa lahat ng aming sakit. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Sa iyo lamang ang kapurihan, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Tapos po natin ang tinapay at sinabi po rito, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa iyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa ating Panginoong Hesus. Maaari na po natin kainin. Kaya naman po, itaas po natin ang upas at sinabi po dito, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa ating Panginoong Hesus. Maaari na po natin inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito,
ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa kanya lamang lahat ng pagpupuri, pagdakila at pagsamba. Amen and amen and amen. Salamat sa Diyos. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbibigay. Inaanyayaan ko po ang lahat ng bigay. You are here, as we lift you up, you are right on our way. Be control. Ngayon naman po ay ating ipanalangin ang ating mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapala at narito po kami ngayon. Amen. Pagbalain niyo rin po ang aming mga handog na magamit po namin sa aming gawain na papapalago ng inyong mabuting balita. Ngayon, Panginoon, pinagpapasalamat ko rin po na hindi po nakapagbigay, pagpalain mo po sila at sa susunod na linggo ay sila po makapagbigay na po, Panginoon. At ang mga wala po rito, Panginoon, ay iyo po silang ihatid sa aming panambahan. Ngayon po, Panginoon, ibinabalik ko po ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa natapos naming gawain ngayong araw na ito. At sa taong ginamit niyo rin po, Lord. Maraming salamat po, Lord, dahil nakapakinig kami ng inyong banal na salita. Naway samahan mo kami, Lord, sa aming pag-uwi. At sa susunod na linggo kami ibalik dito sa aming bahay panambahan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Again, tayo tayo lahat, talakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Sa biyaya at pagkapala ng ating damos ay damos holy sa langit. Sa magitan ng ating Panginoong Yeshua ng Nazaret na ating Panginoon, tagapagligtas at nag-iisang bugtong na anak ng ating damos ay damos holy sa langit. Along-along sana Diyos nating amang sa langit, ngayon po tagaring noon ngayon magpalamsagan at sa patubay gabay ng Bandala Espiritu Santo na ating Diyos, nakasama ng Diyos sa langit, ngayon po tagaring noon ngayon magpalamsagan. Ay sa mong sumayin lahat ang biyaya, pagkapala, tagumpay ngayong linggong ito. Ama namin Diyos sa masalangit, patuloy mo na ang ingatan, pagpalain ng mga kapatid kong ito sa kanilang pagumutor, sa pagpasok pag-uwi sa kanilang mga trabaho, lahat ng bigulo sa kanilang pagpasok pag-uwi. Ito ingatan mo at lagi silang makauwi sa kanilang tahanan ng ligtas at payapa. Sa piling mo dakilan namin Diyos ang masalangit sa kanilang tahanan. Lagi lang matatlan ang kanilang pamilya, kanilang mga anak, kanilang mga sa buhay ng ligtas at payapa sa biya at pagkapala mo dakilan Diyos ang masalangit. Kapag dumay gabay ng balay po santo ng Diyos. Sa atin lahat ang biyay, pagkapala, patay sa inabot ng tinig sa labas, pagpalain tayo lahat. In the name of Jesus Christ of Nazareth, in honor of Jesus Christos Nazarayos, in Yeshua name of Christ of Nazareth, in Jesus name, in the name of Yeshua HaMashiach of Nazareth, Amen! Amen and amen, 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 amen and amen, and amen! Hallelujah! Amen. Let us all shout, all glory! All glory